Pag nakatingin ng isang tao sa papalubog na araw, may problema siya. Narinig ni Martina na sabi ni Judy. Lumingon siya dito, ngumiti. Kanina pa kasi siya nakahalukip-kip sa dalampasigan habang tinititigan ng araw. Gandang-ganda siya sa iba't ibang kulay doon at tila sumasabog sa kalangitan. Saan mo naman napulot iyon? Tanong niya dito. Hindi naman kasi ito ang tipo ng taong matalinghaga. Inakbayan siya dito. Wala. Bago tumawa, wala lang ako masabi. Pamerong siniko niya ang binata. Bahagi nitong iniwasan pero natili ito nakakbay sa kanya. Nagdikit tuloy ang kanilang mga ulo. Puro ka kasi biro eh. Hinarap niya ito. Kidding aside. Bakit sa tingin mo, nai-associate ang paglubog ng araw sa kalungkutan? Nag-ibit ito ng balikat. Siguro kasi, kapag sunset na, natatapos ang isang araw. Pero para sa akin, hindi nakakalungkot. Parang sinasabi lang ng sunset na, hey, something's about to end, but something else is about to begin. At malay mo, mas maganda yung something else na yon. Ngumiti siya. Bago na naman ang nakikita niyang side dito ngayon. Parang from caterpillar to butterfly. Tumango ito. Yeah, or from eggs to chicks. Tumawa siya. Manok pa rin. Ano yung umiling? From seeds to trees. From lies to truth. Ano ito? Tinignan niya ito. She smirked. Ay, parang hindi napasok sa analogy. Tumawa ito. Sige, baguhin ko. Humarap ito sa kanya. Ginagap ang kanyang kamay. From friendship to something else. Bulong nito. Kumabog ang kanyang dibdib. Tumikim siya. Depende. Kung ano yung something else na yan. Pag naging enemies, then you'll have to think of another example. His eyes softened. Tinitigan lang siya nito. Kumurap bago huminga ng malalim. Na may anong tila. Nakahuli sa atensyon nito. Sa kanyang likuran. At iyon ang tinitigan nito. Tila wala na itong balak pang magsalita. Ilang sandali, walang maririnig kundi ang paghampas lang ng alon sa dalampasigan. She somehow felt something was about to be unleashed. Pipitik na sana siya sa malapit sa may mata nito. Nang muli itong tumikim. Muli itong ibinalik ang titig nito sa mga mata niya. More than friends, bulong nito. From friends to more than friends. Lumunok siya. Gustong-gusto na niya magbaba ng tingin. Pakiramdam kasi niya ay napapaso na siya sa mga titig nito. Pero may tila may kung anong pwersa na sa pagitan ng kanilang mga mata. Kaya hindi niya magawang kumawala. I mean, as Martina. Sa sinabi nitong iyon, tila napakalapit na ng puso niya sa kanyang tenga. Dinig na dinig niya ang tila. Pagwawala na iyon. Totoo ba sinasabi nito? Umismid siya. Tigilan mo nga ako. I'm serious. Remember what I've told you at the wedding. Na hanggat nandyan si Konsihal, ay hindi ako manliligaw. Tumango siya. Oo nga, sabi mo, may niligawan ka nga, di ba? Ngumiti ito. Oo, ikaw. You have no idea how difficult it was for me to restrain my feelings. Then, ayoko kasing isipin mo, sinasamantala ko ang sitwasyon. Siya sinasabi nitong liligawan nito. Hindi siya makapaniwala. Hindi siya dapat na maniwala. Umiling siya. No, Judy. Baka nadadala ka lamang ng sitwasyon. Baka masyado lamang ako nagiging sweet sa'yo, kaya... Martina naman, ilang taon na ba ako? Sa tingin mo ba? Hindi ko pa alam kung anong nararamdaman ko. Pamamat lang nito. He looked frustrated. Nag-somersault ang kanyang puso. Kailangan tumigil na ito. Baka atakihin na siya. Nang malaman ko na wala na si Konsihal, nakahinga ako ng maluwag. Sabi ko, pagkakataon ko ng totohanan ang lahat. Na finally, masasabi ko na rin sa'yo ang matagal ko nang gustong sabihin. Judy, I love you, Martina. Tila nagsusumabang bulong nito.
I'm willing to do anything for you. Sabihin mo lang. Napapikit siya. Hindi yun ang unang pagkakataon na may nagsabi sa kanya na mga katagang iyon. May ilan na rin naman nagkamali. Pero yun ang kauna-unahang pagkakataon na gusto rin niyang sagutin. Nakapareho rin salita. Para siyang dinuduyan. Para siyang lumulutang. Ayoko sanang biglain ka. Ay, pakiramdam ko lang kasi. Parang sasabog ng dibdib ko kapag hindi ko pa nasabi. The moment seemed to be perfect and nagibit ito ng balikat kapag ko ay tinaas ang mga kamay. Hindi mo muna kailangan sumagot ngayon. I'm not rushing you. Alam ko na bigla kita. Nakahanda ako maghintay. Humugot siya ng malalim na hininga. Okay lang ba na sabihin niya dito na gusto rin niya ito? Hindi lang ba siya nito binumbola o pinagtitripan? Tumitig siya sa mukha nito. Nabagyan na lamang na aninagal tuluyan ng nakalubog ang araw. He looked so sincere, so loving. Tumikim siya, pero wala siyang maisip na sasabihin. Sabi naman ito, nakahanda ito maghintay. Pero siya, hindi na siya makapaghintay. Hindi na niya kaya pang lumipas pa ang oras. Hindi din nasasabi ditong ganoon din. Ang nararamdaman niya para dito. Na gusto niya ito. Na mahal niya ito. I love you too, Judy. Bulong niya. Maang itong napatingin sa kanya. Literal na nalaglag ang panga nito. You mean? Tumawa siya. Nakakatawa ka. Dahan-dahan itong umiti. Hinaplos sa kanyang pisngi. I'm speechless. Anito? Umismit siya. Hindi bagay sa iyo ang mag-inarte. But he looked so adorable. There was nothing she wanted more than to kiss him. Thank you. Bulong ito. Hindi ka magsisisi. Matayim siya nitong tinitigan. Ilang sandali. Tila nabato-balani ito sa kanyang mga mata. Bago bumaba ang tingin sa kanyang mga labi, lumunok ito. Muli itong tumitig sa kanya. Habang masuyang hinahaplos sa kanyang pisngi. God, you're so beautiful. Usal nito. Napalunok din siya. Hahalikan ba siya nito? Mula sa pisngi niya, ay naglanda sa pababa ang daliri nito. Sinundan ang hintuturo nito, ang palibot ng kanyang labi. Napapikit siya. Huminga siya ng malalim, at bahagyang napangiti ng maamoy ang alcohol sa kamay nito. Can I kiss you, Martina? Bulong nito. Ipinilig niya ang ulo, pero hindi siya nagmulat. Hindi pa siya nito hinahalikan, pero tilalangit na ang kanyang pakiramdam. Parehong tila naghuhumiyaw sa tuwa ang kanyang puso at isipan. Lumunok siya. Kailangan pa ba niyang sumagot? Pero tila, hindi naman ito naghihintay ng sagot. Dahil bago pa man siya makaapuhap ng sasabihin, ay dumampi na mga labi nito sa kanyang mga labi. Bagya siyang napasinghap, pero kaagad ding nakabawi. That was her first kiss. Paano ba dapat niyang gawin? Pero tila may sariling isipan ng kanyang labi na ginagaya kung ano ang ginagawa nito. He was kissing her thoroughly, expertly. Tila mayroon itong kung anong gustong gisingin sa kanyang katauhan at sa kanyang tingin ay malapit na itong magtagumpay. Pakiramdam niya ay malulunod na siya sa hindi may paliwanag na kaligayahan. Iniyakap niya ang kanyang mga braso sa batok nito. Hinapit ito ang kanyang baywang habang tila lalo nagiging mas mapusok ang paghalik. Marahan itong hinaplos sa kanyang likuran. Ang init na nagmumula sa palad nito ay tila nanunuot sa kanyang kaluluwa. Sumiksik siya sa dibdib nito. She could not get enough of him. To her disappointment, he jerked his head back. Huwag kang gagalaw. Baka hindi ako. Muli siya nitong tinitigan. Lumunok. Never mind. Anito. At muli bumaba ang mga labi sa kanyang mga labi. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. She shivered. Nakapagtataka iyon. Dahil mainit naman ang simoy ng hangin na tila nagbumula sa dagat. Noon niya napagtanto. Wala na pala mga kamay nito sa kanyang likod. Right there and then.
She realized that Judy, and only Judy, could give her the warmth and security she so needed. Nakaramdam siya ng panghihinayang. Hindi na ba siya natuulit yakapin? Hindi na ba siya napapitlag siya? Naramdaman kasi niya ang mainit na palad nito sa kanyang dibdib. Pero kagad din siya nakabawi sa pagkabigla. She just gave in to the wonderful feeling. Judy, anas siya dito. Parang bigla itong nagising. Tumingin ito sa kanyang mga mata at ngumiti. Bahagya siya ngumiti. Nang hindi na makayanan ng init ang titig nito, ay tumingala siya. Madilim na pala. Kailangan na natin bumalik sa bahay. Baka hinahanap pa tayo ng mama mo. Bayaan mo siya. Anito, na muling hinapit ang kanyang baywang. Ano ka ba? Nakakahiya. Baka kung ano ang kanyang isipin. Hinalikan nito ang kanyang sentido. Since, mag-iisip na rin lang sila, bakit hindi na lang natin gawin ang iniisip nila? Kindat nito. Pumiksi siya. Sara ka ba? Tumama ito. Sige na. Anito. At nalalayan ng kanyang siko. Pabalik ng sasakyan. Basta ha, itutuloy natin mamaya. Kinurot niya ang baywang nito. Akala niya babalik ka sila sa bahay ng mga ito. Pero nagulat siya ng itigil ito sa sasakyan. Sa harap ng isang malaking gate. At bumisay na doon. Saan tayo pupunta? Anong meron dyan? Tanong niya sa binata. Inuso ang mataas sa gate. Nagkukumahog ng isang unipermadong gwardya na nagbukas ng gate. Nakasukbit sa balikat nito ang isang baril na malaki ang butas. Para kapag tinamaan nito ang isang tao, ay butas ang tiyan. Kinalabutan siya. Anong klaseng tao ang nakatira sa likod ng malaking gate na iyon? Politiko. Ito ang game firm ko. Ano to? Na pinasok ang sasakyan. Baka kasi, hindi na tayo makadaan bukas dito. Napatda siya. Lagayan lamang ng mga manok na may gwardiya pa. Napakalaki ng lugar. May mga halogen lights pa na nakabukas. Kaya napakaliwanag ng paligid. Naririnig niya ang ingay ng tilaok ng mga manok. Ilang daang manok kaya ang alaga nito. Mabilis itong umibis sa sasakyan at inalalayan siyang bumaba. Careful, mabato ang daan, sabi nito na hinawakan ng kanyang siko. At giniya siya sa isang tila maliit na bahay. Ilan ang manok na nandito? Tanong niya sa binata. Konti lang. Lumabi siya. Hindi nito kakailanganin ng kwardya. Kung kaunti lamang ang babantayan. 1,000. Nagkibit ito ng balikat. Kasali mga sisiw at inahin. More. Nalaglag ang kanyang panga. Ang kanyang dati noon ay 5 lamang manok ang inaalagaan na pangsabong. Palima-lima lang. Pero nalimas pa rin ang kanyang konting kabuhayan. Kinalabutan siya. Kahit gaano pa kayaman si Judy, kung ganito kadami ang manok nito. Wala pa marahil itong 35 anyos, ay nagkadalatsi-latsi na rin ang buhay nito dahil sa sabong. Binuksan nito ang pintuan ng isang maliit na bahay. Dito ako madalas magtago kapag lasing ako, para hindi ako bungangaan ni mama. Dito ka lang sandali ha. May pagbibili lamang ako sa mga boys. Muli na itong lumabas. Nang maipinid ang pintuan, nilapitan niya ang nakita niyang ilang mga trophy. Tinignan niyang isa-isa ang mga nakatatak. International H-Tag Derby Solo Champion, Judy's Knights. Baguio 5 Cock Derby Solo Champion, Judy's Knight. Hindi lang siya nag-aksaya pa ng panahon. Natingnan pa ang iba. Pare-pareho lang naman ang nakasulat doon. Iba-iba lamang lugar at bilang ng manok. Pero pare-parehong tungkol sa pagsasabong. Katalikod na sana siya nang mapansin ang isang magazine na El Sabongero. Malaki ang kanyang mga mata na mapagsino ang nasa cover niyon. Sa larawang iyon, hawak ni Judy ang isang malaking trophy sa kaliwang kamay, habang nasa kanan naman ang isang manok. Halatang masayang-masaya ito. Alam na alam niya ang ngiting iyon. Bumaba ang kanyang mga mata sa caption. Judy Halandoni, Sabongero, through and through.
Kumarap-karap siya. Hindi ba siya nagpadalos-dalos sa pagsagot kay Judy?